Magkuwento lang ako sa inyo mga kapatid. Isipin niyo na lang mga ano lang 'to, kuwentong barbero. Minsan nagbibideo-video ako habang nagyoyosi break. Gaya ngayon kakatapos kong paliguan yung anak ko. Tuwang-tuwa ako sa anak ko, eh. Kailangan likot-likot, napakalikot. Anyway, meron kasing akong mga kaibigan na natatawa sila sa akin kasi sabi nila, "Tayo na pre, mula maliit tayo, mula hindi naman maliit, mga high school ganyan. Pagka hindi kami kasi magkakaklase, hindi ko sila kasama sa school. Pagka tumakas ako ng klase nun, tapos nakita kami somewhere, mga galing sila sa ibang school, sasabihin nila sa akin, tangina mula noon hanggang ngayon, para kang elder. Kasi kapag napapaaway sila, ako, hindi naman sa magaling ako makipag-away. Pero minsan may mga bagay akong inaayos, kagaya kunwari sasabihin ko dati nung mayroong nakursunada sa kanila, mga college, kami high school. Sabi ko, kuya, kung kaya lang kita, paan kita rito. Hindi kita kaya ngayon. Hinog ka na eh, may mga ugat na yung braso mo. Ako nun, payat na skinny fat. Alam mo yung payat ka pero may bilbil. Ganun na, hindi kita kaya ngayon. Huwag kang tumira ng bata. Tayin mo kaming mag-18. Bago mo kami pitasin. Tapos may mga nakasama naman akong kolehiyo, saka mga nagtatrabaho na mga tirador sa bilyaran. Pagka lumabas kami, sumabit kami sa mga club, napunta kaming presinto, ako yung magpapaliwanag doon sa polis na tungkol po sa babae. Yan, inikutan kami, bigla na lang kaming pinalo ng bote. Mga babae palang kasayaw namin. May ano pala, may makasama pala. Akala nila noon, yung paglalabas ko sa amin sa presinto, wisdom ko yun, may wisdom ako. Pero the truth is, it just so happened that I'm just a minor. And kami yung inunahan naman talaga. Kami yung, sa grupo namin, ako yung minor, and then kami yung inunahan. Ngayon ko may isip, hindi naman pala wisdom yun masyado. It just so happened that I was a minor. And may mga palo kami ng bote sa ulo. Kami yung mga pinalo. Kami yung inunahan. Siyempre, pagka nagkamukhang kang ganyan, hilo-hilo kang ganyan, pagka nakamalay ka na, at nandun pa sila, babawi ka siyempre. Diba? Alam mong hindi. Diba? So, that's the life. Fast forward sa ngayon, saan man ako mapunta, puta. Ako yung maawat sa gulo. Hindi ko naman gusto umepal, nagkakataon lang. Even sa sarili kong disgrasya, kunwari may inaakyatan akong platform and then biglang nabutas nung sasakyan ko yung lambot pala ng semento ron. Sabi sa akin, matigas. Tapos biglang may mga taong bayan doon na mga sanay silang, akala nila mahihin ako, akala nila hindi ko matulak yung tricycle para alisin doon or what. Hindi ko lang masabi sa kanila, kahit sakay mo pa yung pamilya mo dyan, tutulak ko yan eh. Ayaw ko lang basta pakialaman, hinahanap ko lang muna sino ba may-ari. Kung tamad kang itulak ito at alisin dito, ako na magtutulak. Kasi baka may masira, it's a private property. May karanasan na ako dyan na yung tricycle, kunwari, motor, pinakialaman mo, tinulak mo, may nasira. May claim against you, di ba? O hindi mo alam na nakaprimera pala yun o kung anumang specs ng motor na yun. May lock pala yun sa harap, bigla mong pinweres ang ikabig-kabig na gano'n o apat kayo, nasira nyo, di ba? Hindi. So may pag-iingat. Pero kung balagbagan lang, kahit sasakyan, pick up nga yung sasakyan ko, tinutulak ko mag-isa eh. Those people who claim na matitigasin sila, kaya nilang parahan, alam mo sila magawang parahan, ako rin pumaraan sa sarili ko. Naglatag ako ng mga bato, tinukuran ko ng kahoy, saka ako sinabi, i-reverse ko to. Itulak nyo, wag yung buhatin, sisirain nyo yung fairings ng sasakyan ko. Tulak nyo lang, push, papunta roon. Pag sinabi ko, 1, 2, 3, tulak. Reverse. Di nakalis. Tangina, hindi naman ako expert sa mga ganun. Pero pag disgrasya, yung mga wala silang maisip na solusyon, kundi manira ng gamit. Tangina, ako lagi. Hindi ko maintindihan, ako lagi. Nag-iisa ako, puta. Pagtatanggol ko kung kanino, whether malaki yung tao, whether gang yung gang, whether sino. Tangina, lagi ako napupunta ron siya. Kung pulis ba siya, abogado siya, kung sino mang siyang putang ina niya, biglang ako yung natatapat ako yung haharap. Para akong protector na
kahina-hina ako naman, nananahimik ako. Ang labas ko, protector. Parang yun yung role ko yata sa buhay. Protector ng mga naapi. Wag naman ng shabu, ha? Wag ng shabu. Tapos, sinabi nila sa akin, nakakapagod yung role mo sa buhay. Siguro kasi dahil may wisdom ka. Sabi ko, hindi naman. Pero tinatanong nila ako, para magkaroon ka ng malalim na isip, kailangan ba naming pagdaanan yung mga pinagdaanan sa buhay? Sabi ko, hindi naman. Kasi may pinagdaanan ako na mahirap na hindi mo pinagdaanan. May pinagdaanan ka ring mahirap na hindi ko naman pinagdaanan na natuto ka. Ako, marami akong pinagdaanan na mahirap sa paaralan, krisis, waste, damage to property, borderline criminal offenses or di ba? Pero ikaw namatayan ka ng nanay. Puta, kahit pagsamasamahin mo lahat, mas mabigat para sa akin yung pinagdaanan mo. Iba-iba ang yapak natin sa mundo. Iba-iba ang di mo kailangan na mapatrouble. Di ba? Hindi naman ako yung taong may pinakamalalim na karanasan sa trouble. Baka pagka yung special forces ng sundalo o yung scout ranger yung nagkwento ng trouble nila, baka para akong grade 5 compared sa isang batika. Para akong grade 5 kumpara sa kanya, di ba? Iba-iba ang senaryo ng buhay natin. And I'm not saying that all my wisdom is correct, but the source of wisdom for me, bukod sa experiences, number one is God, Jesus. Huwag si Haring Solomon kasi dati nung mas bata ako, pinapaniwala ako si Haring Solomon. Maraming asawa yun eh. Pero eventually kasi si Haring Solomon, sa sobrang yabang niya, nawalan siya ng favor kay God. And then dun siya natutong mag-manipulate ng demons. May mga alaga siyang demons. Kaya nga yung sa Solomon's Ring, kung alam niyo yun, basta gano'n. Hindi siya ang tunay na may wisdom sa kasaysayan, is Jesus Christ. Bakit ka mo? Putang ina, lahat ng pagpapakumbaba, sacrifice, kabutihan, puta Diyos ka, nagkatawang tao ka na Diyos, tapos hayaan mo na balatan ka ng buhay, di ba? Yung pinagdadaanan ng nasabugan ng landmine, tapos may cancer sa utak, may terminal cancer sa buto. Ganun yung pain na dinanas mo sa sarili mo. And humiliation. You're the Son of God and you were humiliated. And sabi niya nga, why have you forsaken me, God? And still nakuha niya tayong tubusin. Tapos magrereklamo tayo sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin o kung ano mga struggle na pinagdadaanan natin o kung naagrabyado tayo, paano tayo naagrabyado. Siya nga, Diyos, nilikha niya tayo. Tiniis niya yan para tubusin tayo, di ba? God bless.